Ulat pa naman po muna tayo, palapit na ng palapit sa hilagang silangang bahagi ng Luzon ang bagyong Labuyo. Alamin naman natin ang pinakahuling ulat ukol sa naturang bagyo mula kay Amor ng Pag-asa DOST. Magandang gabi sa iyo, Amor. Yes, magandang gabi Sir George, magandang gabi Pilipinas. Ngayong gabi po ay makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa para po ibigay sa atin ang latest nating impormasyon tungkol po dito sa Bagyong Labuyo na patuloy pong umiiral dito sa ating bansa. Magandang gabi po Mr. Pura. Magandang gabi rin sa iyo, Amor, at magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay. Mr. Pura, tayo po ay patuloy sa pagbabantay dito sa lagay nitong si Bagyong Labuyo na mula nga po sa tropical depression ngayon po, ito po ay tropical storm na. Ano po ba ang inaasahan nating update dito? Nasaan na po ba ang lokasyon nito sa mga oras sa ito? At yung storm warning signal po natin, nadagdagan po ba ito? Saan-saan na po ba ito nakataas ngayon? Yes, ngayon nga po, itong si Tropical Storm Labuyo ay tinatayang nasa layong 450 kilometers. Silangang bahagi po yan ng Virac, Catanduanes. Ito po ay nasa 14.0 north, 128.8 east. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour mula sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 135 kilometers. Ito ay naasahan natin kumilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 km per hour. Tama ka mo, nadagdagan po ang ating public storm warning signal. Sa ngayon, nakataas ang ating public storm warning signal. Dito po sa area ng Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Northern Quezon, kasama ng Pulillo Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, at ang Catanduanes Islands. Ayan po, ngayon po nalalaman na po natin ang mga lugar na binigyan po ng storm warning signal. Ayan po mga kababayan, para po sa mga nabanggit na lugar ni Mr. Pura, naku, doble ingat po. At syempre po, pagmumonitor sa lagay ng ating panahon. At dahil ngayon alam na natin kung saan nakataas ang storm warning signal, Mr. Pura, ano naman pong inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Sa ngayon, bagamat maliwalas pang ating panahon, habang papalapit po yung ating bagyo, ay makakaranas po tayo ng mga pagulan at may mga kasamang pagbugso pa ng hangin, lalong-lalo na po dun sa kanyang direksyon na tutunguin o papupuntahan. Sa ngayon, ay naasahan natin, magkakaroon po tayo ng mga pagulan, mga pagbugso ng hangin dito po sa area ng Cagayan, dito po sa Aurora, dito rin sa Quirino, hanggang dyan sa Northern Quezon. Kasama po dyan ang Pulillo Islands at dito nga po sa Sorsogon, pati sa Albay, hanggang dyan sa area po ng Catanduanes or nasa Virac, at pasama sa area ng Masbate. So, dun po sa mga nabanggit kong lugar, maghanda po tayo, posible po tayong habang papalapit po yung ating bagyo, makakaranas po tayo ng mga pagulan at may pagbugso pa ng hangin habang papalapit po yung ating bagyo. At dito naman po sa Metro Manila at ang probinsya po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at ibang bahagi po ng Quezon, kasama rin po ang Mimaropa regions at iba pong bahagi ng Visayas hanggang dito sa Zamboanga at ARMM, makakaranas po tayo ng maulap na papawirin at mga katamtaman hanggang sa mahina hanggang katamtaman mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Bukas po yan, ang nakaka-apekto naman po sa atin, lalong-lalo na po dito sa kanlurang bahagi, ay yung hanging habagat na maaari pong pag-ibayuhin. Itong ating bagyong itong ating bagyo. Ayan, Mr. Pura, dahil nga base dyan sa iyong nabanggit na forecast na yan, marami talaga mga lugar ang makakaranas sa mga maulang panahon, ano? Ano ba yung dahilan? Ito ba ay lahat ay direktang epekto na mismo nitong si Bagyong Labuyo? Ano ba ang dahilan ng mga pag-ulan o masungit na panahon na mararanasan ng ating mga kababayan dito nga po sa Visayas at sa may Mindanao area? Ngayong alam naman natin na itong si Bagyong Labuyo ay tinatahak papuntang Luzon. Yes, ito pong si Labuyo ay makaka-apektuhan direkta dito po sa kanyang mga dadaanan or mga posible niyang tunguhan. Dito po yan sa area ng Northern Luzon at dito rin po sa ibang bahagi po ng Southern Luzon. At yung ibang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo po dito sa Western section, kasama po dyan ang Palawan area or ang Mimaropa region, Western section po ng Visayas, hanggang dito sa Western section ng Mindanao. Ang magpapaulan po dyan ay yung ating hanging habagat. Dahil nga po, itong si Labuyo ay medyo lumalakas po, ay hilahin niya ang ating hanging habagat na magdadala nga po ng kaulapan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa.
So ayan po mga kababayan, nabigyan linaw naman po ni Mr. Pura na kahit po hindi po kayo dadaanan itong si Bagyong Labuyo, pinalalakas po itong hanging habagat o yung southwest monsoon na makakaapekto naman po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kabilang na nga po ang Metro Manila. At eto naman Mr. Pura, I'm sure marami rin ang nagtatanong, ano-ano bang mga lugar yung posibleng madaanan o maglalandfall pa ba itong si Bagyong Labuyo? Saan ba ito dadaan at syempre kailan ba ito lalabas ng ating area of responsibility? Kung hindi po magbabago ang kasalukuyang bilis at kasalukuyang direksyon ng ating bagyong si Labuyo, inaasahan po natin na maglandfall po yan sa Lunes po ng umaga, bago alas 8, dito po sa area ng Northern Luzon or mas specifically dito po sa area ng Northern Aurora, yan po sa area ng Dilasag, kung hindi po magbabago ang kanyang bilis. At inaasahan naman natin by Tuesday ng hapon or gabi, nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility yan. Pag landfall naman po niyan dito sa area ng Northern Quezon or dito sa area ng Northern Aurora, inaasahan natin ang mga lugar na maapektuhan po yung dito po sa Northern Luzon, kasama po dyan ang Ilocos Region, hanggang dito po yan sa Central Luzon at Calabarzon area. Dahil malaki po ang diameter ng ating bagyo, nasa 600 km po ang diameter ng kanyang paghahangin o kanyang kaulapan. So malaking lugar po or maraming lugar po ang maapektuhan ng ating bagyo. At dito lalong-lalo na, dito naman po sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, dito po sa Luzon at dito sa area ng Visayas, yung hanging habagat naman po ang magdadala ng pagulan at mga pagkid at pagkulong. Ayan po, narinig naman po natin na posible po na by Tuesday ng umaga o gabi ay posibleng makalabas na ng ating area of responsibility itong binabantayan nating si Bagyong Labuyo. Mr. Pura, mula nga po sa pagiging tropical depression ay lumakas pa sa pagiging isang tropical storm itong si Bagyong Labuyo. Ito po ba inaasahan pa natin na mas lalakas pa sa mga susunod na mga oras sa pagiging typhoon at ano po ba yung magiging dahilan ng paglakas nito? Yes, Abo, inaasahan natin na lalakas pa itong si Tropical Storm Labuyo. Sa kasalukuyan, isa na po siyang severe tropical storm or malapit na po talaga siyang maging typhoon. Dahil nga po binabaybay niya ang karagatan, mas malaki po ang oras or mas marami pang oras na maaari pa itong mag-generate ng lakas or humigo po ng lakas dyan po sa dagat. At medyo maganda na rin po ang kanyang sirkulasyon, self-sustaining na po siya. So, ang laki na po ng probability na mas lumakas pa po siya kaysa sa isang tropical storm. Naku, ayan po, narinig din po natin na talagang posible pong maging typhoon pa dahil mga kababayan, ito pong typhoon category, ang pinakamalakas po na uri ng bagyo na pwede po nating maranasan dito po sa ating Philippine Air Responsibility. Kaya po, ito po inaasahan po natin na lalakas pa ito, kaya po iba yung pag-iingat at syempre po pagmumonitor po lalo sa ating panahon. Bawat oras po ay magkakaroon po ng pagbabago dito, kaya naman po tutok lamang po dito sa Panahon TV. Mr. Pura, kamusta naman po ang lagay ng ating mga karagatan ngayon, lalo na nga po na nabanggit nyo kanina na lumalakas na po ang ating hanging habagat. Meron na po ba tayong gale warning sa ngayon? Sa ngayon, tayong gale warning or wala pa tayong nakataas na gale warning. Subalit, nagsisimula na rin magpaalon po dito sa western section po ng ating bansa. So, dito po sa area ng Palawan at dito sa western section ng Visayas at Mindanao, makakaranas na po tayo ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-aalon. At dito naman sa area po ng eastern Visayas or sa eastern section po ng ating bansa ay lumalakas na rin po ang alon dahil habang papalapit po itong si Labuyo ay nagdadala na po siya ng storm surge or mga pagtaas ng pag-alon. Ayan, maraming salamat Mr. Pura sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang ba kayong maipapayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na para dito sa mga madadaanan o makakaramdam ng direktang epekto nitong si Bagyong Labuyo? Yes, maraming salamat sa iyo, Amor. Ang ating mga kababayan nga po, lalong-lalo na ang mga kababayan natin na nasa area po ng Public Storm Warning Signal number 1, inaabisuhan po natin ang iba yung pag-iingat at maging alerto po tayo, lalong-lalo na pag maapektuhan po tayo ng mga pagulan at mga pagguho ng lupa. So maging alerto po tayo sa mga possible na flash floods at landslides at lagi po tayong makabalita dito po sa Panahon TV. Ayan nga po at natungyan po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na weather update mamayang alas 8 ng gabi para po sa aming Panahon TV Express. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Kasama niyo po sa The Weekend News. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik po sa inyo, Sir George. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.